Gusto mo bang mag-loan sa SSS pero hindi mo alam paano mag-apply? O kaya magkano ang pwede mong ma-loan sa SSS? Then this video is for you. Hi mga Mima, Roda is here. For today's video ay pag-uusapan natin ang SSS salary loan. Ano ba ang salary loan? Ang salary loan ay isang short-term loan mula sa SSS para sa mga self-employed, employed, o voluntary members. Ito ay tulong pinansyal na maaari mong gamitin sa biglaang pangangailangan. So, sino ba ang pwedeng mag-apply for SSS salary loan? Ang pwedeng mag-apply ng SSS salary loan ay ang lahat ng members ng SSS. At ito ay employed members, self-employed members, voluntary members, OFW, o kasambahay. As long as tayo ay members ng SSS. So kahit wala kang trabaho, as long as member ka ng SSS, ay pwede kang makapag-loan kung qualified ka. Paano ba malaman kung qualified ka mag-loan sa SSS salary loan? Ano ba ang qualification para maka-apply tayo ng SSS salary loan? So may tatlong qualification ang SSS para tayo ay maka-loan ng salary loan. Unang-una ay i-check muna natin ang ating total month of posted contribution kay SSS. Kailangan may 36 months of total posted contribution ka o 72 months of total posted contribution ka sa SSS. Kung lumagpas sa 36 o 72 yung total months ng contribution nyo, edi mas okay. Ano ba ibig sabihin ng posted contribution? Ang posted contribution meaning natanggap na ni SSS ang iyong contribution at na-record na ito sa SSS. Check niyo po sa inyong SSS portal ang iyong contribution. Bakit kailangan ito i-check? Meron kasing ibang company na nagbabawas ng SSS contribution sa sahod ng kanilang empleyado pero hindi ito naibayad kay SSS. O kaya naman nakapagbayad na pero hindi pa ito posted kay SSS. Kaya kailangan talaga tayong mag-check kung na-posted na ba ang ating contribution. To check our contribution kung nakailan na tayo, ay mag-login lang kayo sa iyong SSS portal. Punta tayo sa sss.gov.ph, then i-click natin itong login at i-input your account. Once maka-login na tayo, dito sa dashboard ay may makikita tayo agad kung nakailan na tayo ng contribution ni SSS. Ngayon, i-click nyo lang din ito at dito makikita nyo kung na-posted o na-record na ni SSS ang iyong contribution. For example, noong January or March 2025 ay binawasan kayo ng iyong SSS contribution at hindi ito na-posted dito sa iyong SSS portal o walang amount na nakalagay. I-follow up nyo ito sa iyong HR o kaya naman kung ikaw ay voluntary, i-follow up nyo ito sa SSS o kaya kung saan kayo nagbayad. For example, dito sa ating dashboard, naka 48 posted total contribution na po tayo. So nakapasa tayo dito sa qualification ni SSS na makapag-loan dahil magpas tayo ng 36 months of total contribution. Ang next naman na qualification is dapat may at least 6 months contribution ka for the latest 12 months prior to the month of your loan application. Para mas maintindihan, for example, gusto ko mag-apply ng salary loan ngayong buwan ng August 2025, natigil ako sa trabaho noong year 2023 at hindi na nakapalik ng trabaho at ang last contribution ko ay September 2024 pa. Ang requirements ay dapat may 6 months contribution ako sa latest 12 months. Ano ba ang latest 12 months na yun? Kung mag-a-apply ako ng August 2025, ang latest 12 months ay from August 2024 to August 2025. At dapat sa loob ng buwan na yan, ay may 6 months contribution ako as a voluntary o self-employed o kaya naman as unemployed. Kahit hindi po tuloy-tuloy ang ating contribution, as long as may 6 months contribution for the latest 12 months, ay qualified tayo na mag-salary loan. At dito makikita sa ating example na 2 buwan lang ang may contribution ako so hindi po ako qualified na mag-apply for salary loan. Another example, kung may hulog ako sa August 2024, September 2024,
tapos sa December 2024, and then March 2025, April 2025, and then July 2025. Pasado tayo sa qualification na to kasi naka 6 months contribution tayo sa latest 12 months. Kahit hindi tuloy-tuloy ang hulog, okay lang as long as 6 months contribution. Another example is kung may hulog tayo from August 2024 hanggang January 2025. Pasado pa rin kasi naka 6 months contribution tayo for the latest 12 months. So next qualification is dapat wala tayong pending loan under reconstruction o condonation loan. Ano yung condonation loan? Yun yung loan na hindi natin nabayaran dahil nawalan tayo ng trabaho o kaya lumipat tayo sa ibang kumpanya. Kaya dapat bayaran muna natin ito bago tayo maka-apply ng panibagong loan. Paano naman kung may pending loan pero on time naman ako nagbabayad? Pwede ba akong makapag-reloan ng salary loan? Yes naman. Pwedeng mag-reloan as long as continuous ang pagbabayad at nakapag 50% na po kayo sa iyong payment sa principal amount at 1 year na ang nakalipas simula nung unang loan. So kung nakapasa ka sa tatlong qualification ng SSS para makapag-loan ng salary loan, ay pwede ka na mag-apply ng salary loan. Ngayon, kung tayo ay qualified at pwede na tayo mag-apply ng salary loan, pag-usapan naman natin ang estimated amount na pwede nating i-salary loan kay SSS. Ang pwede nating ma-loan ay kung ano ang average monthly salary credit mo for the latest 12 months. Paano ba i-compute yon? So, unang-una, i-identify muna natin ang contribution mo for the latest 12 months. Pagkatapos nating ma-identify yung 12 months contribution, yung contribution mo for the latest 12 months ay i-convert natin ito sa monthly salary credit. Saan makikita ang monthly salary credit? Ang monthly salary credit ay makikita sa contribution table. Para ma-check o saan ito makikita, punta lang tayo sa SSS website. Go to sss.gov.ph and then punta tayo sa membership and coverage and then hanapan dito yung SSS contribution table. So dito may iba't ibang category. So hanapin mo lang kung saan ka nabilong na category. Kung ikaw ay empleyado, i-click mo ito. Kung ikaw naman ay voluntary, ito naman ay i-click mo. OFW, kasambahay, self-employed, or non-working spouse. Ngayon, saan ba dito ang monthly salary credit? So bawat table may monthly salary credit yan. Dito yan makikita. So ito yung total, ito yung contribution natin. So kapag 750 pesos, andito yung monthly salary credit. Usually ito yung tinitignan natin, yung regular SSS na monthly salary credit. So yung 750 pesos mo, ang equivalent no na monthly salary credit is 5,000 pesos. So after ma-convert natin lahat ng contribution to monthly salary credit, ay kukunin natin ang average ng monthly salary credit. Para makuha ang monthly salary credit ay isam o i-addition lahat ng 12 months latest monthly salary credit. Pagkatapos ma-add mo yan is i-divide ito by 12. Yan na yung average monthly salary credit na pwede nating ma-loan. So kung naka 36 months, total posted contribution po kayo, kung ano yung total ng average monthly salary credit, yun yung pwede nating i-loan. Pero kung naka 72 months of total posted contribution naman tayo, ay i-multiply by 2 yung average monthly salary credit natin at yun ang pwede nating ma-loan. So for example, para sa mga empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya at nakapaghulog na sa SSS ng isang taon, kung meron na tayong 36 months na total contribution sa SSS, ang pwede nyo pong i-loan ay katumbas ng isang sahod nyo sa isang buwan. At kapag naka 72 months of total contribution ka naman, ang pwede nyo namang pong ma-loan ay katumbas ng 2 buwan na sahod nyo. Para naman sa mga self-employed at voluntary members na gustong malaman kung magkano ang pwede nilang ma-loan sa SSS, kung minimum contribution lang ang naihulog sa SSS. Ang minimum contribution ngayong 2025 ay 750 pesos. So kukunin natin ang average monthly salary credit for the latest 12 months. Kung ang contribution nyo sa latest 12 months ay laging 750 pesos, ang katumbas ng 750 pesos
na monthly salary credit ay 5,000 pesos. So 5,000 pesos times 12, ito ang latest 12 months, so equals 60,000 pesos. At i-divide natin ito by 12, so 60,000 pesos divided by 12 equals 5,000 pesos. So yung average monthly salary credit natin ay 5,000 pesos. So kung naka 36 months posted contributions ka kay SSS, ibig sabihin ang pwede nyo lang ma-loan sa SSS salary loan ay 5,000 pesos. Pero kung naka 72 months posted contribution ka naman, ay i-multiply natin by 2 ang average monthly salary credit. So 5,000 times 2 equals 10,000 pesos. So 10,000 pesos naman po ang iyong pwedeng ma-loan kay SSS. Ngayon, paano naman kung paiba-iba ang contribution mo at gusto mong malaman kung magkano ang pwede mong ma-loan? Ang SSS ay kukuha pa rin ng average monthly salary credit mo for the latest 12 months. So kahit pa iba-iba ang hulog mo, ang magiging basihan ay yung average monthly salary credit sa latest 12 months. So for example, si Miss Rhoda ay maglo-loan. At ito ang kanyang contribution for the latest 12 months. 2,200, 850, 900, at 750. Ito ang contribution niya sa loob ng latest 12 months. So, i-convert natin ang lahat ng contribution niya sa monthly salary credit. Kung ikaw ay voluntary, ito ang table mong tignan. Kung ikaw ay empleyado, ito naman ang contribution table na dapat mong tignan. So, si Ma'am Rhoda ay voluntary. So, itong voluntary na contribution table ang ating tignan. So, ang monthly salary credit na 2,200 at 850 ay pang year 2024. So dahil ito ay year 2025 na, ang titignan lang natin is yung 900 tsaka 750 pesos. So yung 2,200 ang equivalent no na monthly salary credit from year 2024 is 15,500. Ang 850 naman is 6,000 pesos. So ngayon dito, ang 900 ngayong 2025 ay 6,000 pesos. Ang 750 naman ay 5,000 pesos. I-add natin lahat ng monthly salary credit. So ang total na monthly salary credit ay 107,000 pesos. Ngayon, i-divide natin ito by 12 para makuha natin ang average monthly salary credit. So 107,000 divided by 12 ay 8,917. So kung naka 36 months of total contribution si Miss Rhoda, ang pwede niyang ma-loan ay 8,917 pesos. Kung naka 72 months of total conti naman, ay i-times 2 lang natin ang average monthly salary credit. So 8,917 times 2 equals 17,833 pesos. So ito naman ang pwede niyang ma-loan. So another example is the latest 12 months ay what if 10 months lang ang may contribution ka? So yung 10 months ang kukuhanan natin ng average monthly salary credit. So let's say, the same lang yung contribution pero gawin nating 10 months. So ang total ng monthly salary credit nito ay 97,000 pesos. Para makuha natin ang average monthly salary credit ay i-divide ito by 12. So 97,000 divided by 12 equals 8,083 pesos. So ito ang pwede niyang ma-loan kung naka 36 months contribution ka. At kung naka 72 months of total contribution ka ay i-multiply natin ang average monthly salary credit by 2. So 8,083 pesos times 2 is equals to 16,167 pesos. So mapapansin nyo biglang bumaba ang amount dahil hindi kompleto na nahulugan ang latest 12 months. So another example is may 48 contribution ka at may loan ka na 12,000 pesos at nakapagbayad ka ng 4 months. Tapos nung nag-check ka sa system ay applicable or pwede ka nang mag-reloan. Ngayon, kung hindi ka pa nakaabot ng 72 months of total contribution, ang pwede mong ma-reloan ay
12,000 pesos. Ganun pa rin sa first loan mo. So ang mangyayari niyan, if may balance pa kayo sa first loan mo, ay ibabawas yung balance sa panibago mong loan. Example, yung first loan mo ay 12,000, nakapagbayad ka na ng 4,000 pesos, so ang balance mo ay 8,000 pesos. Ngayon, kung mag-reloan ka, ay ibabawas yung balance mo na 8,000 pesos sa bagong mong loan. So kung naka 36 months of total posted contribution ka, yung pwede mong ma-reloan ay 12,000 pesos. Same sa yung first loan, tapos i-minus yung balance mo na 8,000 pesos. So 12,000 minus 8,000 pesos na balance equals 4,000 pesos. So 4,000 lang ang makukuha mong amount for your second loan. Kahit 12,000 yung na-approve na amount sa reloan mo. Pero kung naka 72 months posted total contribution ka naman, yung pwede niyong ma-loan ay 12,000 times 2 equals 24,000. So yung 24,000, doon naman natin i-minus yung balance mo. So 24,000 minus 8,000 pesos equals 16,000. So yung makukuha niyong amount ay 16,000 pesos kahit ang approved na amount is 24,000 pesos. So magkano ba ang maximum na pwede nating ma-loan kay SSS? Ang maximum na pwede nating ma-loan kay SSS for salary loan ay 40,000 pesos. Kung naka 72 months, posted total contribution ka. 20,000 naman kung naka 36 months posted total contribution ka. Bakit 40,000 lang o kaya 20,000 lang? Dahil ang maximum na monthly salary credit ng SSS ay 20,000 pesos. Hindi po nagbabase si SSS sa total amount ng contribution mo. Kahit naka 100,000 po tayo ng contribution, dun pa rin magbibase sa average ng monthly salary credit sa latest 12 months contribution natin ang SSS for the salary loan. Ngayon ay paano naman ang pag-apply ng SSS salary loan? To apply SSS salary loan, ay unang-una ay mag-login tayo sa ating online SS account. Una ay pumunta tayo sa browser. So, Google Chrome yung pipiliin nating browser. Type dito yung sss.gov.ph. And then, hanapin natin itong login to my SS account. Mapupunta ka dito sa login account. Kung wala tayong online SSS account at may SSS tayo at gusto nyong malaman paano makakreate ng account, check the link at the description box. May tutorial din po ako tungkol dito. Or kung nakalimutan natin ang ating SSS account, username and password, may tutorial din po tayo dito. Just check the link at the description box. So, input lang ang iyong username at password, then click sign in. Pagkatapos ay makaka-receive kayo ng OTP code kay SSS. Kaya mahalaga na active ang iyong mobile number. Kung hindi active ang iyong mobile number, ay kailangan yung pumunta sa SSS branch para i-update ang iyong mobile number. At ito ang na-receive kong OTP, so i-input na natin dito and then click verify. At may lalabas na message about data privacy. So, scroll down lang tayo at i-click natin itong button na I agree. At ngayon, scroll down at dito sa services, ay hanapin natin ang salary loan. Then, click apply button. So, dito, pipili ka na ng loanable amount. So, yung maximum na pwedeng yung ma-loan sa salary loan ay 40,000 pesos. So, nasa inyo kung magkano ang gusto nyong ma-loan, pero yung maximum natin is 40,000. Bakit? Dahil ang kanyang contribution for the latest 12 months ay lagpas 3,000 pesos monthly. So example, kung 40,000 yung amount na uutangin natin, ngayon ay pipili din tayo kung ano ang gagamitin nating DAEM or disbursement account. Ang disbursement account o DAEM ay dito ipapasok ang amount ng approved na salary loan. So kung wala ka pang DAEM o kung hindi mo alam kung ano ang DAEM o disbursement account, you can watch my videos about DAEM. Ilalagay ko na lang ang link sa description box. So once nakapili na tayo ng DAEM, ay i-click lang natin itong next button.
Dito sa disclosure ay andito lahat ng details about sa iyong SSS salary loan. Dito makikita ang interest per annum or annual which is 10.47%. So dito makikita mo din ang iyong monthly due date at magkano ang monthly payment mo, monthly amortization. So if nabayaran natin lahat ng monthly payment, magtutotal ito ng 44,299. So kung okay ka na dito, i-click lang natin itong next button. So dito sa review section ay may loanable amount which is 40,000 pesos. Ilinas pa natin yan ng service fee which is 400, advance interest which is 624.66. So yung net proceed na loan ay 38,975. Ibig sabihin, ang matatanggap natin sa ating disbursement account or ang makukuha nating amount is 38,975. Kahit yung approved na loan is 40,000. So kung okay ka na dito, i-check lang natin itong I hereby blah blah blah. Then, click submit. Then may lalabas ulit na confirmation message which is nag-state ito na ang marireceive mong amount ay 38,975. So kung okay ka dito, i-click lang natin ito ng confirm and click OK. So kapag nag-okay ka na, may lalabas na transaction number. So ngayon, mag-antay lang tayo ng email kung approved ba tayo ng ating SSS salary loan. So kung naka-receive na tayo ng email na tayo ay approved sa ating SSS salary loan, ngayon, gaano naman katagal makuha ang SSS salary loan? So kapag naka-receive na kayo ng email na kayo ay approved sa iyong SSS salary loan, ay after 3 to 7 days ay makaka-receive na kayo ng iyong loan. So after 7 days, kapag hindi ka pa naka-receive ng iyong loan, ay mag-follow up na po kayo sa SSS. Pero usually po ay after 3 days ay makaka-receive agad kayo ng iyong loan. So that's it. If you want to know more about SSS, you can watch my other videos. If you have any questions or suggestion, comment below. Thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to watch my other videos.